Iba po talaga pag ang buhay ay si Lord ang pundasyon. Amen po. Patuloy tayo sa pinag-uusapan natin na stewardship. At ito pong pag sinabi po na tayo ay mabuting katiwala, of course yan po lagi ay under po ng theme din natin na pinag-uusapan natin ngayong taon na to na redeeming the time. Bakit? Kasi po magiging mabuting katiwala lang po tayo habang may pagkakataon pa. Tama po ba? Sige po, buksan lang natin ang ating mga Biblia at basahin natin Genesis chapter 9 starting with verse 2. Sabay-sabay nga po tayong magbasa rito. Sabi niya, verse 1. And God blessed Noah. And God blessed Noah. Okay? Nung una na pinag-usapan po natin ang stewardship, nag-umpisa tayo kay Adan. Na nagpapakita nga na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay kasi nga siya ang lumikha ng lahat ng bagay at ipinagkatiwala niya kay Adan at saka kay Eva. Of course, dire-diretso na po yun hanggang sa panahon po natin. Pero alam din naman po natin ang nangyari, na dahil nga po sa sobrang kasamaan ng tao, ay nilipol ng Diyos ang unang mundo sa pamagitan ng baha. At yung bahang yon namatay ang lahat ng tao maliban sa isang pamilya at ang natirang pamilya ay si Noah. Okay? So, lahat tayo galing kay Adan. Pero lahat na rin tayo ngayon ay galing na kay Noah. Sa mga naging anak ni Adan, of course, andyan si Abel. Obviously, hindi tayo galing kay Abel kasi nga namatay si Abel. Obviously, hindi rin tayo galing kay Cain. Although yung iba dyan, tignan nyo po, mukhang Cain ng Cain. No? Pero hindi rin tayo galing kay Cain kasi nga yung lahi ni Cain ay namatay lahat, no? Doon sa panahon ng baha. Okay? Si Noah lang ang natira at si Noah ay galing naman doon sa sa pangatlong anak ni Adan na si Seth. So lahat tayo galing kay Seth. Pagkatapos noon ay ito na nga si Noah at lahat tayo ay galing na kay Noah. Maliwanag mga kapatid? So sa pagkakataong ito, parang bagong-bago ulit yung mundo. No? Dahil nga sa pagkalipol at ito na nga pagkatapos ng baha, sabi ng Panginoon, and God blessed Noah and his sons and said to them, pakibasa ng malakas, be fruitful and multiply and fill the earth. Pakibasa verse 2, the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every bird of the heavens, upon everything that creeps on the ground and all the fish of the sea. Tapos last sentence, pakibasa ng malakas, into your hand they are delivered. Ibinibigay sa iyong kamay ang lahat ng ito. Isa pa na napakahalagang pag-usapan natin na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay resources. Pakisabi mga ng malakas, resources. The past Sundays, we talk about many things that God has entrusted to us. One of those, of course, is our body. Di ba po? Noong nakaraan din, pinag-usapan natin, of course, money mismo ay isa sa mga pinagkatiwala lang din sa atin ng Panginoon. Ngayon, ito mas malawak kasi hindi lang ito tungkol sa ating kinikita, kundi lahat na ng pinanggagalingan ng mga mayroon tayo. Ito nga po yung resources. At dito nga sa verse na nabasa natin, si Noah, 10 ng kanyang pamilya, sabi ng Panginoon, sige, binibigay ko na sa iyo lahat ng mga yan, lahat ng iba pang mga nilalang. Bakit? Para po yun po yung kanilang ikabubuhay. No? Hanggang nga po sa lumipas ang mga panahon, hanggang sa yun na nga po yung ating mga pinagkakakitaan. Pakisabi nga ulit ng malakas, resources. And again, lagi ko pong ini-establish lang ang dalawang katotohanan kasi po pag hindi ito natatak sa isip po natin, mahirap pong maging mabuting katiwala. Right? Ano po yung unang-una? Ang Diyos ang may-ari. Pakisabi ng malakas, ang Diyos ang may-ari. Yun ang unang-una. Please, pakitandaan yung mabuti yan. Kahit ano pa ang topic natin, lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. Lahat ng kung ano man yung mayroon tayo, pagmamay-ari ng Panginoon. So when we talk about resources, just the same. Lahat ng ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Ngayon, pagdating po sa resources, actually po, malalagay yan sa 3 categories. Meron pong tinatawag na natural resources. O sige nga, class, can you give me an example of natural resources? O sige nga, ano? Dagat, di ba? Siyempre, anong mayroon sa dagat?
Vitamin C, di ba? Meron tayong, of course, nandiyan yung mga isda, di ba? Kung ano-ano pang mga pinagpakinabangan sa dagat. Ano pa? Ano pa? Siyempre, yung kagubatan, di ba? Yung kabukiran, mga natural resources, right? Yung lupa, mga natural resources yung mga yan. Kung saan nakikita o nahahanap yung mga ginto. And of course, isa sa mga matinding kayamanan ay yun pong langis. Di ba? Kilala natin yung mga mayayamang mga bansa, ang Saudi Arabia, halimbawa, na dahil sa kanilang natural resources ay napakayaman nila. Okay, alam natin kung ano po yung mga natural resources na yan, right? Okay, pero pangalawa, mayroon pong tinatawag na man-made resources. Okay, man-made resources. Ano naman yung mga man-made resources? Okay, class? Can you give me an example? Okay, ano? Man-made resources. Pag sinabi yung man-made resources, ito ay, of course, yung raw material galing sa natural, pero ito ay ginawa na ng tao at ngayon ay pinapakinabangan ng tao. Actually, yung mismong upuan na kinauupuan ninyo, yan ay man-made resources. Maliwanag ba? Hello, maliwanag? Saan galing yung raw material na yan? Of course, galing sa natural, galing sa likha ng Diyos, pero yan ay gawa na ng tao at pinapakinabangan ng tao. Ang building, di ba? Yung iba pang mga tools, ang kotse, yung motor mo, lahat ng yan ay mga man-made resources. Maliwanag mga kapatid? At actually, ng tinatawag na man-made resources ay yung tinatawag na capital resources. Under yan ng man-made. Kasi gawa pa rin ng tao, kaya lang naging capital resources pag ito ay nagagamit na pinagkakakitaan. Capital nga di ba? Parang puhunan. Halimbawa, yung kotse mo ay pinanggagrab mo o di naging capital resources mo siya. Yung nagpatayo ka ng bahay, pinapaupahan mo, naging capital resources. Maliwanag? So yun, pagdating sa mga man-made resources, may mga bansa talaga na mga sobrang yayaman. Halimbawa ang Japan ay kilalang-kilala pagdating sa kanilang mga produktong kotse, pagdating sa technology. So sila ay yumayaman dahil sa man-made resources. Okay? Ang Singapore, wala gaanong natural resources yan, pero napakayaman ng Singapore. Bakit? Dahil sa kanilang man-made resources. Okay? Ang Dubai, by the way, ang Dubai ay hindi bansa, no? Isa lang siyang bahagi ng bansa na United Arab Emirates. Ang Dubai ay mayroon siyang natural resources, yes, pero papaubos na raw yung oil. No? Kaya ang ginagawa naman nila ay sa pamamagitan ng kanilang man-made resources. Kaya nagpagawa sila ng kung ano-anong mga atraksyon, mga napakagagandang mga lugar na ang sarap pasyalan. No? Kasi nga, yun nga po ginawa nilang man-made resources. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Okay, ano pa? So meron na tayong natural resources, meron tayong man-made resources o capital resources, meron din tayong tinatawag, of course, na human resources. Okay, pag sinabing human resources, ano kaya yon? Siyempre, tao, obvious ba? Pag sinabing human resources, of course, yung isang company, no, yung mga nagtatrabaho sa kanya, tayo mismo, actually nagiging human resource tayo sa iba, right? At yung mga tao na nagiging bahagi ng ating hanap buhay, halimbawa, these are human resources. At alam ba ninyo na sabi nga nila, no, dahil nga sa human resources, actually, ito nga po yung pinakamalaking asset ngayon ng bawat bansa. Sabi, ayon po sa projection, darating daw ang panahon kung walang magiging matinding pagbabago, pero kung tuloy-tuloy yung development ng mga bansa, darating ang panahon na mas magiging mayaman ang China kaysa sa US. Mas magiging makapangyarihan ang China kaysa sa US. Bakit? Dahil po sa dami ng kanilang tao. Dahil po pinakamalaking asset pa rin ang tao. At dahil sa tuloy-tuloy ang paglobo ng kanilang population, ay darating ang panahon magiging mas makapangyarihan sila. Ang Japan ngayon, sobrang yaman ng Japan.
Pero ang nakikita rin sa projection na bababa balang araw ang Japan kung magtutuloy-tuloy na ganyan yung takbo ng Japan ngayon sa kanilang population, kung magtutuloy-tuloy, bababa ang economy ng Japan. Bakit? Kasi nga po pakunti ng pakunti yung mga Hapon. Dahil ang mga mag-asawang Hapon tamad mag-anak, ayaw mag-anak, mas gusto lang maghanap buhay. So halimbawa ganito, no? Yung isang lalaki, isang babae, nag-asawa, dalawa sila. Pero ang pangarap lang nila sa buhay, mag-anak lang ng isa. O so yung dalawang tao, ang product ay isa. So imagine that, halimbawa 100 million, tapos nag-produce lang ng 50 million, tapos namatay na yung 100 million, 50 million na lang. Tama? E yung 50 million, magpuproduce lang din ng kalahati, 25 million na lang. Kung sa ganung projection, ibig sabihin pakunti ng pakunti. Maliwanag, mga kapatid? So, sila ay okay, mayaman ngayon dahil sa kanilang man-made and natural resources, pero ang kulang ay human resources. Pero mayroong mga bansa nga na matitindi pagdating sa human resources. Halimbawa rin, maliban sa China, halimbawa ay ang Israel. Ang Israel, alam nyo, of course, meron silang natural resources, pero ang liit-liit na bansa, ano ba talaga ang meron sila? Human resources. Yung yung mga pinakamatalinong tao sa buong mundo, halimbawa sa Amerika, pag naghanap ka ng pinakamatinding surgeon ng utak, ay, alam nyo, ang ibibigay sa yung pangalan doon ay isang Israelita. Actually, si Einstein ay isang Israelita. Yung iba pang mga kung ano-anong mga matitindi sa kanilang mga field, mga Israelita. Yun po ay mga human resources. So, liwanag mga kapatid. Ano naman ang Pilipinas? Anong resources mayroon ang Pilipinas? Meron tayong bini. No? Tinan yung katabi nyo, mga binilog. No? Kaya binitin, ganyan. So, P-pop pala tayo. Okay, pero hindi, ang Pilipinas ay, sabi nila, kung magtutuloy-tuloy din ang trend, dahil ang mga Pilipino hindi tamad mag-anak, masisipag mag-anak. Kung magtutuloy-tuloy din ang trend, ay actually papaangat din ang economy ng Pilipinas. Kasi nga ang asset ay human resource. Maliwanag? Hello, maliwanag? Okay, pag-isipan nyo yan. Kung human resource, ibig sabihin, ganito rin. Kailangan maging maganda rin ang pananaw natin sa buhay. Ibig sabihin yan, lahat tayo may pag-asa sa buhay, kahit pa sabihin mo na wala kang mina ng bukid, wala kang mina ng ari-arian ng mga natural resources, right? Kahit pa sabihin mong walang pinamana ang mga magulang mo na mga man-made resources, ikaw mismo asset ka na. Amen? Malay mo, ikaw ngayon ang magiging pag-asa ng iyong lahi. Kaya mamaya pag uwi mo ng bahay, buksan mo ang pintuan, sabihin mo, Nay, Tay! Huwag na kayong mag-alala, andito na ako! Yayaman na tayo. Kasi ikaw yung natural resource. Hindi, human resource. Maliwanag mga kapatid? Okay, ngayon ganito, no? Gusto ko lang liwanagin mabuti kasi nga ang Diyos ang may-ari. Pakisabi ulit, ang Diyos ang may-ari. Ingat tayo doon sa kumakalat no, na yung tinatawag nilang law of attraction, yung manifestation, ganyan. I don't know, baka mayroon pa rin gumagawa. No? Kung nagawa nyo to, okay lang, sige, wag na lang ituloy. No? Bakit? Ano ba yon? Yung, di ba, pag sinabing manifest, lalagay mo yung, halimbawa, kung ano yung pinapaniwalaan mo. Isipin mo, imaginein mo, kaya gawa ka ng picture, ilagay mo dun sa dingding at yun yung paniwalaan mo na mangyayari. Diba? At darating sa buhay. I-manifest mo, i-post mo. Halimbawa, gusto mo ng ganitong bahay, i-post mo yan sa wall mo, sa Facebook, i-post mo yan sa wall mo, sa bahay. Kung gusto mo ng ganitong kotse, sige, ilagay mo dyan. Gusto mo ng ganitong asawa, ilagay mo dyan, i-manifest mo raw, i-manifest. Ang tawag daw doon, law of attraction. At habang pinapaniwalaan mo raw, ang universe ay kikilos para yung pinapaniwalaan mo ay mangyari. Okay, yon ang turong yan. Alam nyo ba, mga kapatid, yung turong yon, ang ipinapakita nun ay ang paniniwala mo ay ang gagawin ng universe para sa'yo. Ang tawag dyan, universalism na ganito, no? Na ang ibig sabihin, the universe is God and God is universe. Okay, ulitin ko the universe is God and God is universe. Ibig sabihin, ang tiwala nila sa universe, hindi kay Lord. Nagpipray at naghihingi,
hindi sa Diyos, hindi sila hingi sa Panginoon, kundi i-claim lang nila, paniniwalaan na lang nila, at mangyayari, kikilos si universe para sa kanila. So para bang ganito, dahil gusto mo yung bahay na yan, gusto mo ng kotse na yan, gusto mo ng asawa na yan, ibig sabihin yung natural resources, yung man-made resources, yung human resources, lahat kikilos para matupad yung gusto mo. Yon ang turo ng law of attraction. Hindi po yon totoo. Okay? Kasi nga po, iniitsapwera niya ang Diyos. Ang Diyos ang may-ari at ang Diyos ang may kakayahan na magbigay o hindi magbigay. Amen? Hello, maliwanag ba yon mga kapatid? Pakitingnan nyo katabi, pakisabihan, ingat ka sa kamamanifest. Manifest ka dyan. No? So, kay Lord magtiwala. Amen? Okay? So, ang Diyos ang may-ari. O ano ulit yung number 2? Katiwala lang tayo. Pag-isabi ng malakas, katiwala lang tayo. We are but stewards. No? Lahat tayo ay mga katiwala lang. Ngayon, kapag sinabi, of course, na katiwala, no, siyempre, kagaya nga ng sabi ko din dati, yung halimbawa, ang pera pwedeng kitain sa mali na paraan at sa mabuting paraan. Tama? Tama, ganun din naman yung resources na binigay ng Panginoon, pwede mong gamitin sa masama, pwede mo rin gamitin sa mabuti. Right? Halimbawa, yung isang bakal, na yung raw na bakal, well, depende yan sa'yo kung anong gusto mong gamitin. Pwede mong gamitin at gawing gunting, di ba? At nagkaroon ka ng sarili mong parlor. O kaya, pwedeng yung bakal na yon ay gawin mong panaksak, no? Gawin mong ice pick, di ba? Pwede rin, tama? So, ibig sabihin, depende sa ang paggamit, nasa tao na lang yan kung ano ang gagawin niya sa natural o sa resources na binibigay ng Diyos. Pero always remember, as stewards, bilang katiwala, dapat po ay tama ang ating paggamit at tama ang ating attitude. Right? Pakisabi ng malakas, attitude. At ang isa sa maling attitude, yung tayo ay mayroong entitlement attitude, yung sense of entitlement, na para bang utang na loob sa'yo ng mundo. para bang ang lahat ay kinakailangang pagbigyan ka sa ganito. Yung kasasabi mo ng deserve, no? Parang deserve mo lahat, no? Hindi tama yung yung feeling entitled ka, bakit tandaan mo katiwala ka lang. Tingnan natin ang Job chapter 1 verse 21 and 22. Tingnan niyo po tong attitude na to. Walang entitled. Tingnan niyo. Verse 21, and he said, ni Job, kailan niya sinabi ito? After na mawala ang lahat sa kanya. Sa isang araw, nawala lahat ng kanyang napakaraming ari-arian. Nawala lahat ng kanyang napakaraming tauhan. Nawala yung kanyang mga anak. At nung magarating sa kanya ang balita, ano ang sabi ni Job? Come on, ano ang sabi ni Job? Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. Hubad akong lumabas mula sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Tapos ano sabi niya? The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Wow. Ano raw? Ang ganda ng attitude. Tama? No? Kung tutusin, sabi niyo, hubad naman akong dumating, so hubad din ako mawala. Wala akong dala nung dumating ako sa mundo, aalis ako sa mundo, wala rin naman talaga akong madadala. Tapos ito, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Tapos verse 22, ano sabi niya sa verse 22? In all this, Job did not sin or charge God with wrong. No, sa lahat ng nawala sa kanya, sa lahat ng pinagdaanan niya, ano nangyari? Hindi nanumbat si Job. Hindi siya nagkasala sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang salita laban sa Diyos. Bakit? Kasi nga tama ang kanyang pananaw sa kanyang resources. Siya ay katiwala lang. Okay? As stewards, tatlong bagay po uli, as stewards, number one, we will be resourceful. Okay? Ano uli? Bilang mga katiwala, ano yung number one? As stewards, we will be resourceful. Okay? Resourceful. Pag sinabing resourceful, ibig sabihin sa Tagalog, simpleng Tagalog niyan, mapamaraan. Ability to devise ways and means. Yan ang ibig sabihin ng
resourceful. Ibig sabihin, pag resourceful ang tao, ay kahit pa parang, okay, walang ganito, walang ganyan, pero makakaisip siya ng paraan. Di ba? Walang trabaho, pero gagawa ng paraan para magkatrabaho. Walang makain, makakagawa ng paraan para mayroong makain. Ang tawag po dyan ay pagiging resourceful. At importante na tayo pala, pag naniniwala tayo, hey, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng resources at anak ako ng Diyos, teka muna, kapag ginagawa ko ang dapat kong gawin at humihingi ako ng tulong sa tatay ko sa langit, naniniwala ako, tutulungan ako ni Lord. Amen? If He is the God of resources, tapos samahan mo pa ng pagiging resourceful mo, tingin mo ba walang mangyayari sa buhay mo? Come on. Come on. Di ba? Alam niyo minsan, ang problema kasi, tinanggap na po natin sa buhay na wala na talaga. No? Hanggang dito na lang. Whether sa kahirapan, tinanggap na lang natin na ganon, di ba? O kaya yung iba, pag meron tayong mga pinagdadaan ng mga problema, ay parang, wala na talagang solusyon to. Di ba? Teka muna, tandaan natin, si Lord ay may-ari ng lahat. At kung tayo resourceful, ay baka mamaya hindi pa natin nadidiscover at magugulat na lang tayo, ay grabe pala ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Be resourceful. Come on. Be resourceful. Amen? Si ano yun, di ba? Si Sanders, yung KFC ba yun? Yung 60 years old? Siya yung tama? 60 years old siya nung magawa yung KFC. Di ba? Nagprito lang siya ng manok, tinikman niya, nasarapan siya. Hindi. Para recipe ng family nila, di ba? Ginawa niyang restaurant. Kailan yon? Nung siya ay 60 years old. No? Alam naman natin kung ano ang KFC kaysa ngayon. No? Although, Jollibee rin ka rin kayo. Alam ko. No? Pero, di ba? Tingnan niyo po doon sa pag-aaral na yon, kaya nga nakita nila na, nga pala, no? Ganun nga pala yung buhay, talagang hindi malilimitahan. No? Doon sa pag-aaral na yon, nakita na yung mga successful people, yung mga tycoon, yung mga matitinding mga malalaki, yung mga negosyo, ganyan, nakita na itong mga taong ito, karaniwan nasa edad na 60 to 70. Kaya ang sabi nila ay the most productive year of one's life, the most productive decade of one's life is 60 to 70. The second most productive daw ay 70 to 80. Ayon sa pag-aaral na yun, sa nakita sa mga tumanda pero hindi bumigay sa pagtanda lang, nangarap pa rin, no? At ang third most productive 50 to 60. O imagine, marami sa atin dito na nasa 20s, nasa 30s, di ba? So, imagine, wag tayong basta-basta susuko at bibigay kasi wala pa talaga tayo doon sa best years of our lives. Amen? Amen? No? So, nung mabasa ko yun, ayos. No? So, ako pala ay nasa third most productive pa lang ng buhay ko. No? Abangan nyo pag 60 na ako. Papautangin ko kayo lahat. Pero, di ba, ganun pala yun, no? So, kung resourceful ka lang, marami pa talaga mangyari sa buhay mo, no matter what your age is. Kung resourceful ka, no matter what kind of family you have, kahit ano pa yung upbringing mo, kahit ano pa yung kinalakihan mo, kung resourceful ka, ay marami pang magagandang mangyayari sa buhay mo. Tama? Hindi ka dapat palilimita sa mga wala. Okay, walang natural resources. Okay, walang one-made resources. Walang pinamana sa akin. Walang ganito. Wala yung pamilya namin. Okay, pero maniwala ka, anak ka ng Diyos, no? Kung yung ibang mga tao nagsisikap, pinagpapala, may magagandang nangyayari sa kanila, ikaw, kung anak ka ng Diyos, mag-pray ka kaya. Humingi ka ng idea kay Lord. Lord, ano ba yung magandang pagkakitaan? No? Magkano ba mabibili itong katabi ko, no? Yung cellphone niya, no? Hindi, bad yun, bad. Di ba? Magkano, ano ba ang pwede ko pa na gawin sa buhay? So I can be productive. Alam nyo, bilang anak ng Diyos, pwede kang humingi ng tulong sa Panginoon at makikita mo na iba, hindi lang sa mayroon kang resources, kundi hindi lang dahil sa mayroon kang kayang gawin, kundi dahil sa may tulong ang God sa buhay mo. Amen? In the same way, kahit pa sabihing mayroon kang natural resources, kahit pa sabihing mayroon kang man-made resources, stay to be resourceful. Aim to be resourceful. Bakit?
Kasi paano kung wala na yung mga yan? Sinilang ka sa pamilya na kaya nila. Pero paano pag wala na? Bandang huli, nasa resourcefulness mo pa rin ang magiging quality ng buhay mo. Maliwanag? Kaya be resourceful. Pakisabi ng malakas, resourceful. Okay, and number 2, I will be responsible. Pakisabi ng malakas, responsible. Pag sinabing responsible, again, responsible with the resources. O sige, ganito mga kapatid ha. Isang paraan para hindi ka o para ka maging mabuting katiwala ng resources ay huwag kang wasteful. Anong ibig sabihin ng wasteful? Kasi irresponsible pag tayo ay nagsasayang ng mga kung anong mga bagay na mahalaga. Tama? Alam niyo, nabasa ko minsan si Queen Elizabeth ng England. Reyna to mga kapatid no? Si Queen Elizabeth, nung nabubuhay pa siya, na kwento, nasabi nung mga nakakakita sa kanya sa palasyo, na pag tong babaeng to daw, si Queen, pag nakikita niya doon sa kanyang palasyo, mayroong mga bukas na ilaw na walang tao, walang gumagamit, alam niyo, pinupuntahan niya, pinapatay niya ang ilaw. Imagine Queen yun, no? At kaya lumabas sa media kasi nakwento ng mga tao na nakakakita sa kanya, no, na ang mahal na reyna papunta doon sa para patayin lang yung ilaw. Bakit? Ang tawag po doon, pagiging good steward lang, no? Hindi porke may pambayad ka, sasayangin mo na. Maliwanag mga kapatid, sino rito yung kapag naguhugas ng pinggan habang nagsasabon ay tuloy-tuloy ang tulo ng tubig? Come on. Hindi ba wasteful yon? Hindi ba wasteful? Sino rito kukuha ng napakaraming kanin tapos hindi naman kayang lunukin? Hindi naman uubusin. Ang tawag doon ay wasteful. Hello, maliwanag ba? Di ba? Speaking of kanin, di ba? Halimbawa, pag mayroong kanin na natatapon, o ulam na natatapon, halimbawa, lalo na yung mga magulang, nagagalit tayo. Tama? Tama? Bakit? Kasi kitang-kita natin, yung na pansin natin, kasi nga kanin yun. No? Kanin is life. No? So feel na feel mo yung panghihinayang. Pero feel na feel din po ba ninyo ang panghihinayang doon sa mga tumutulo, sa gripo ninyo? Hello? Kaya doon sa mga ilaw na hindi pinapatay, di ba? Pareho lang naman po yun na mga resources. Do not be wasteful. Amen? Hello? Pero hindi lamang po yan. Kahit sa iba pang mga mayroon po tayo, do not be wasteful. Hindi porke kaya mong bilhin, bibilhin mo kung hindi mo naman kailangan. Tama? Huwag kang magsasayang ng pera. Bakit? Kasi nga, ipinagkatiwala lang din yan sa iyo ng Panginoon. Gamitin mo sa tama. Maliwanag? Hello, maliwanag po ba? Mga kapatid, no? Okay lang yun. Ano naman kami? Hindi naman kami nagbabayad ng ilaw. No? Jumper naman kami. No? Yun na nga, di ba mas nahihiya ka dapat? Jumper na nga ako, magsaya pa ako. Di ba? Dapat tayo po ay mas nagiging responsable sa mga bagay na alam po natin na ibinigay sa atin ng Panginoon at pinakikinabangan po natin. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? Diba? So, do not be wasteful. Pero another way of being responsible is by being considerate of others. Ibig sabihin po niyan ay, okay, hindi lang tungkol to sa environment, hindi tungkol lang to sa kuryente, hindi lang tungkol sa pera, tungkol din po sa pagmamalasakit sa kapwa. Be responsible of others. Alam niyo po ba, pananagutan natin ang kapakanan ng ibang tao. Hello? Ang resources na binigay sa atin ng Panginoon ay para sa atin lahat. Hindi lang para sa iyo. Tingin mo ba kaya sumisikat ang araw tuwing umaga para sa iyo lang? Hello? Di ba? Kaya mo umuulan para lang sa iyo. Hindi po. Ang mga resources para sa atin lahat. So always be mindful of others. Be responsible of other people. Tingnan niyo po ang Deuteronomy 22 verse 6 to 7. Deuteronomy 22 verse 6 and 7. Pakibasa nga ng malakas to. If you come across a bird's nest in any tree or on the ground with young ones or eggs and the mother sitting on the young or on the eggs, you shall not take the mother with the young. Ano raw? Kung makakita kayo ng pugad, tapos yung pugad na yon, mayroong lamang itlog o kaya mga bagong pisa, yung mga inakay, mga chicks.
Sabi niya, pagkatapos dinatnan nyo, andun din yung inahin sa pugad na yon. Anong sabi niya? Kunin nyo yung itlog. Pwede nyo rin kunin yung inakay, yung maliliit pa na chicks. Pero sabi niya, you shall not take the mother with the young. Huwag niyong kukunin yung inahin kasama ng mga inakay. Tapos anong sabi ni Lord dyan? Next verse. You shall let the mother go, but the young you may take for yourself, that it may go well with you, and that you may live long. Ano raw? Sabi niya, sige kunin niyo yung inakay, iwan niyo yung inahin, para nang sa ganon ay mapagpala ka at mabuhay ka ng mahaba. Ha? Ba't ganon yun? Ibig sabihin, ang itlog pampahaba ng buhay. Ganun ba yun? Ang bird's nest ay masarap na soup. Di ba? Ano ang tinuturo noon? Bakit? Huwag daw pwedeng kunin yung itlog, pwedeng kunin yung inakay, huwag kunin yung inahin. Pag kinuha mo pati inahin, ay mapapasama ka. Di ba? Mapapaigsi yung buhay mo, hindi ka pagpapalain. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang po noon ay you are being responsible for other people. Bakit? Kasi pag nakita mo yung pugad, may itlog, kinuha mo yung itlog o kaya yung maliliit pa na inahin, tapos kinain mo, tapos kinuha mo pati, yung maliliit pa na inakay, kinain mo, tapos kinuha mo pati yung inahin, kinain mo rin. Alam niyo kung ano nangyari? Pinatay mo na ang resource. Hello? Nawalan na ng resources. So, instead na yung ibon na yon mangitlog pa uli at yung susunod na itlog mapakinabangan pa ng ibang tao dahil kinuha mo na mismo yung ibon, wala na, hindi na siya makakapag-produce. So, ikaw lang ang nakakain, ikaw lang ang nakinabang, wala nang ibang nakinabang. Kaya nga po sabi ng Panginoon, kasakiman yan, sarili mo lang ang iniisip mo. Isipin mo rin ang ibang tao. Imagine si Lord, napaka-practical niya. Tama? Tama ba? Napakahalaga sa Panginoon kung ano yung attitude natin para sa ating kapwa. So po, sige, kunin mo yan, yung bunga, pero huwag mong puputulin yung puno. Dahil pag pinutol mo pati yung puno, hindi wala na rin makakakain ng ibang bunga. Parang ganon ang ibig niyang sabihin. Di ba? So ibig sabihin po, responsibilidad natin ang kapakanan ng ibang tao. Pagdating po sa resources, alam nyo, may mga bagay na ang sakit sa kalooban, nakakagalit, no, nung mga pag nalalaman mo. Halimbawa nung pong panahon ng pandemic, di ba? Panahon ng mga ayuda. Ako po talaga hindi tumatanggap noon ng mga ayuda. Kakatugin kami sa bahay. Sasabihin ko na wag na po, bigyan nyo na lang sa iba. O kaya misa tatanggapin ko pero ibibigay ko doon sa ibang kapitbahay na nangangailangan. Mayroon pong pinapapirmang form noon para tumanggap yata ng 5,000 ba, 10,000. Kano ba tinanggap nyo? Basta may ganun na form. Ibigay nyo na lang po sa iba, sabi ko kasi iniisip ko, mas kailangan ng ibang tao. Nung panahon na yun, I don't know kung ilusyon yun, no? Nag-iilusyon ako na mayroong atmosphere of kindness. Atmosphere of being responsible for others' welfare. Iniisip ko nung pero ayun ko kung ilusyon ba yun, nag-iilusyon ba ako na iniisip ko, siguro yung mga tao sa mga panahon ngayon ay nag-iisip ng kapakanan ng kanilang kapwa. At walang manggugulang, walang manlalamang ng kapwa sa panahon ngayon. Yun talaga. Ewan ko, napaka-ano ko po ba? Napaka-inosente ko po bang mag-isip? No? Basta yun ang isip ko, siguro mga tao, walang manlalamang sa mga panahon na to. No? Pero tapos malalaman mo, ayuda, binawasan pa. Di ba yung mga ganon? Ako, pambira, naatim pa yung ganon. Nagawa pang manlamang ng kapwa yung isang taong mahirap. Babawasan mo pa. Come on. Diba? Hindi ka man makita ng ibang tao, hindi ka man mahuli, pero kitang-kita ni Lord. Yung itlog nga, mananagot kay Lord Yung 2,000 pa. Hello? Ilang itlog yung mabibili nun? Diba? Maliwanag, mga kapatid. Be responsible. Pakisabi ng malakas, be responsible. Amen? Maging responsible tayo sa ating kapwa, maging responsible tayo sa mga blessings natin. Sa mga negosyo, sa mga trabaho, sa kung ano man meron tayo, pinagkatiwalaan ni Lord, maging responsible tayo. Tama? Hello, tama ho ba? Yung mga resources nyo, maging responsible. Nililinis. Sino mga kabataan dito naglilinis ng bahay? Kasi responsible siya. Kasi man-made resource yan. Tama? Hello, tama ba?
Mga kapatid, pakitabi, pakisabihan, be responsible. Okay? Number three, as stewards, we will be reciprocal. Okay? Kaway-kaway naman sa mga taga-GRC dyan. No? Mga GRC, mga graduate ng GRC, kaway-kaway. No? Okay, ano ba ang GRC? Okay. Ang GRC, of course, isa sa mga partner schools natin na from time to time, pag nag-i-event ay ginagawa rin po dito sa atin. No? From time to time din, na-invite ako mag-speak sa kanila. Ito po yung school dyan. Ang pangalan, ang GRC po, Global Reciprocal College. Okay? Ito po ay itinayo ng matatanda na sila actually. Doon nga kung buhay pa eh. Watay na yung founder, no? This year lang. Yung isang matandang Chinese Christian na ginawa po niya tong school na to, private college, pero sa murang halaga. Kaya, ang alam ko, kaya pinangalanan nilang reciprocal, kasi nga po pag sinabing reciprocal, nagsusoli. Di ba? Ibinabalik. Ibig sabihin, ginawan ka ng mabuti, gawan mo rin ng mabuti yung ibang tao. Siguro para sa kanya, binless siya ng Lord, gusto niya makatulong, nagtayo siya ng private school na mas mura kumpara sa iba. At upang yung mga graduate din, makatulong din sa iba. Okay? Kaya nga po, Global Reciprocal College. Ngayon, pag sinabi pong reciprocal, ano po uli? Mayroon kang tinanggap, hindi yan para sarilinin mo lang, kundi para makatulong ka rin sa iba. Tama? Tama? So, nire-reciprocate. Hindi lahat ng bagay na mayroon sa'yo ay para lang talaga sa'yo. Yun nga kasi ang problema, akala ng mga tao, yun nga, parang sa atin hihinto ang lahat. Para nilikha ang araw para sa'yo. Di ba? Yung ganon, nilikha ang baboy para sa'yo. O sige, bahala ka na. Sarilinin mo na ang kolesterol. Nilikha ang mga kung ano-ano, parang para lang sa'yo. Come on. Hindi po. We should reciprocate. May nakita nga akong poem dati, sabi niya, God made the sun, and it gives. God made the moon, and it gives. God made the stars, and they give. God made the sea, and it gives. God made the land, and it gives. God made the trees, and they give. God made the animals, and they give. God made the birds, and they give. Finally, God made you, and you, get o give? O, di ba? Di ba? Mapasin nyo, pambira, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ang design mag-reciprocate. Tama? Tama ba? Lahat ng nilikha ng Diyos, ano ang design? Magbigay. Right? So, binilikha to para magbigay. Nilikha ang araw para magbigay. Nilikha ang buwan para magbigay. So, kala mo, nilikha yung araw, para lang sa akin yan. No? Para sa ganun, mag-sunbathing ako, gusto kong magpaitim na magpaitim. No? So, para lang talaga sa'yo ang araw. Hindi nilikha ang buwan para sa aking love life. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan. Ganon. So, para lang sa'yo lahat. Come on. Hindi. Nilikha po ang lahat para magbigay. Nilikha ka rin para magbigay. Amen? Nilikha ka para mag-reciprocate. Hindi ka nilikha para sa sarili mo lang. So reciprocate. Reciprocate to the environment, no? Sa iba-ibang paraan, maging responsible, right? Reciprocate to the people, maging matulungin sa kapwa. Alam nyo po, mali. Pag ang isang church o anumang religious group na ang turo ay magbigay, na ang puro pagbibigay, puro papunta lang sa church, puro papunta lang sa simbahan, na puro papunta lang sa mga kung ano-anong mga pangtustos sa simbahan. Tama yun, tamang sinutustusan. Pero mali kung ang focus natin puro sa atin lang, kasi hindi ganon si Lord. Ang isang focus ng Panginoon talaga tumulong sa kapwa. Di ba? So ang church, dapat pag tayo pinag-uusapan ang pagbibigay, hindi lang ito para sa atin. Hindi ito para sa kapag
patayo tayo ng ganito para masuportahan natin yung ganito. Dapat po lagi nating iniisip din bilang isang church, saka bilang individual ang bawat isa sa atin, pag pinagpapala tayo ng Panginoon, paano tayo makakatulong sa ating kapwa. Nasa loob man ng church o nasa labas ng church, kasama man sa pananampalataya o hindi, mahalaga po na nakakatulong tayo sa ating kapwa. Amen? Kaya dapat, kung ikaw ay mayroong mga blessing, isipin natin, gusto kong mag-reciprocate din sa aking kapwa. Maliwanag po ba? And of course, nagre-reciprocate po tayo sa Panginoon din. Tama? We reciprocate not just to people, we reciprocate to God. Kaya nga last time, sabi ko nga po, ibigay natin sa Panginoon yung ating royalty. Ibigay mo sa Panginoon yung para sa Kanya. Right? Kaya tingnan niyo po ito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. 2 Corinthians chapter 9 verse 10 sabi, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Okay? So makikita nyo dyan, di ba? Yung seed, siyempre natural resources yan. Tama? Yung bread, ano yan? Man-made resources na. Right? O yung sower, ano yon? Human resources, siyempre. No? Pero, ano raw? Siya na kayang magbigay ng binhi na pangtanim, kayang magbigay ng tinapay na pangkain, siya rin ang magpapasagana sa iyo para dumami ang iyong pangtanim at marami ang iyong aanihin, sabi ng Panginoon. Pero sa paano raw mararanasan yan? Sabi po niya sa naunang mga verses, God loves a cheerful giver. Yun pong marunong mag-reciprocate. Nagre-reciprocate sa kapwa, nagre-reciprocate sa Panginoon, no? Tumutulong sa ibang tao, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Yun daw po ang nakakaranas ng ibayo pang blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Pagsabi ng malakas, I will be reciprocal. So, paalala lang mga kapatid yung mga binibigay sa atin ng Panginoon, mga blessing sa atin ng Panginoon, lagi niyong isipin, ganun pala yung design nun. Hindi pala lahat bread, yung iba seed. Tama? Hello, tama? Ano raw? Pag mayroong kang blessing, ano ang gagawin mo? Mayroong bread, mayroong seed. No, kaya yung kapag bread, kainin mo. Pero yung seed, anong gagawin sa seed? Ibinibigay yan, nihahasik yan. Ang problema, yung iba seed kinakain, kaya kung ano-anong tumutubo dyan sa mukha mo. No, kung ano-anong acne, kung ano-anong tumutubo. Teka muna, bakit kung ano, yung seed, pang tanim. Maliwanag? Maliwanag? Of course, sinasabi ko po ito sa inyo as your pastor para maging halimbawa nga po sa inyo. Sa business po namin, yung 50% bread, 50% seed. No? Hindi ko sinasabing ganun din ang gawin nyo. Kung gusto nyo, di mabuti. No? Pero pwede rin namang di ba? Pwede ba 80% bread, 20% seed. Hello? Di ba? Yung 20% na yun, hahatiin ko pa yun. Pwedeng yung 10% ay para sa gawain ng Panginoon, yung 10% para sa ibang mga tao na nangangailangan. Pwede rin yun, right? O kaya pwede rin, okay, hindi ko pa kayo, 90% bread, 10% seed para sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay? So ibig sabihin, yung nga po, pagiging reciprocal. Kasi yun ang tamang attitude. Binigay ng Panginoon, pagmamayari ng Panginoon, ibalik mo rin yung para sa Panginoon. Amen? Pero hindi lamang po yan. Kasi nga po, tayo mismo, human resource tayo, yung mga kakayahan natin, hindi lang yan tungkol sa pagbibigay. Tungkol din po yan sa paglilingkod. Kung lahat ng resources mo, lahat ng kakayahan mo galing sa Panginoon, how about ibigay mo naman yung lakas mo rin sa Panginoon? How about tithe of time? Pwede ba yon? Tithe of time. Hindi tithe of money, tithe of time. No? Hindi tithe of money lang, kundi meron kang tithe of time. Paano yon? 24 times 7. Ilan po yon? Huwag niyo akong tingnan niyo sa calculator. Ano? 168. Ayan, no? So, 168 hours a week, tama? So, you have 168 hours a week. How about, Lord, para naman makapag-reciprocate ako sa iyo sa buhay, lakas na binibigay mo sa akin, ibibigay ko sa iyo 10% ng time ko. Ilan yon? 16 hours. Diba? And
0.8, 16.8 hours. Di ba? 16 hours na lang, sa'yo na yung 8. O how about that? Di ba? Pwede ba yun, mga kapatid? Pwede ba yan? Pambira, yung iba, makapag-church na nga lang pupunta na nga lang sa church ng 1.5 oras o kaya 2 oras pag ginanahan si PD na mag-preach. No, si PD talaga. Di ba? So, 2 oras na nga lang, isama mo pa pagbihis. Di ba? Pambira, 4 na oras pati pagbibiyahe. No? Kinatatamaran pa. Pwede ba yun? 16 hours? Sama mo cell group, sama pa ba ibang pwede mong gawin? And then you can say, nga, nakakapag-reciprocate ako kay Lord. Amen? Amen? Reciprocal. Ano yung tatlo uli? Number one, as stewards, we will be resourceful, responsible, and reciprocal. Tumayo po tayo lahat at tayo po ay lumapit po sa Panginoon. Yumuko po tayo. Pumikit. And I want you to just thank God. Think of the resources that you have. Maliit man o malaki, it doesn't matter. Magpasalamat ka sa Panginoon. Alam nyo, kung marunong tayong mag-appreciate ng maliliit na mga bagay, mas madali tayong makaranas ng malalaking mga bagay sa buhay. Minsan kaya hindi tayo gaanong nabibless kasi puro negative ang pagtingin natin sa buhay. Pero believe it or not, meron kang resources. Meron kang resources. Ngayon, pwede ba pasalamat sa Panginoon? Pagpasalamat mo ng personal, Lord, thank you sa resources. Thank you sa hanap buhay. Thank you sa bahay. Thank you sa ganito. Thank God for your family. Thank God for your company. Thank God for your staff. Kung meron kang business. These are your resources. Salamat po, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. At sa oras ding ito, I want to pray for you. Kahit paano yung kalagayan mo ngayon, kahit ano pa yung sitwasyon ng iyong pamilya, pero pwede tayong humingi sa tatay natin sa langit. Siguro kailangan mo ng resources. Lord, kailangan ko ng puhunan. Lord, kailangan ko ng pang-enroll. Kailangan ng trabaho. Panginoon, kailangan ko ng ideas. Kailangan ko ng guidance kung saan ako papasok, kung ano ang gagawin kong negosyo. Basta pagdating sa resources, kung meron kang prayer tungkol dyan, I want to pray for you, taas mo nga lang ang iyong kamay so I can pray for you. Anyone. And we will just pray na samahan pa tayo ng Panginoon. Maniwala ka, anak ka ng Diyos. Yung iba nga, nagsipag, nangarap, nag-isip, may magandang nangyari sa kanila. Ikaw, samahan mo pa ng prayer, samahan mo pa ng paglapit sa Diyos. Naniniwala ako, mas may mangyayari sa'yo. Let's come to the Lord. Panginoon, nakikita nyo yung mga kamay na nakataas ngayon. Kilala mo kami, Panginoon. Lord, we need your guidance. Kailangan namin, Panginoon, yung resources na ikaw lang makapagbibigay. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan nyo ang inyong mga anak. Ano man mga pangangailangan o pangarap o direksyon na hinihingi. Ano mang basbas na hinihingi. Para sa aming mga resources, Lord, help us. Provide for your people, help your people. Para nasa nila, Panginoon, that truly you are the God of everything who owns everything. You can give to anyone, Lord. You can lift up anyone, kahit anong abang kalagayan, kaya mo kaming iangat. Tulungan mo ang inyong mga anak, Panginoon. Nihilingi ko, basbas sa mga pag-aaral, basbas sa negosyo, basbas sa paghahanap buhay, pagtulong sa mga pinagdadaanang mga hindi maganda sa buhay, sa mga hanap buhay, tulungan nyo ang inyong mga anak, Panginoon. Lord, bless your people. Bless nyo ang mga businesses dito sa GTC. Bless nyo ang mga hanap buhay namin. Bless nyo ang mga estudyante namin. I-bless nyo ang mga magulang namin, mga mahal namin sa buhay na naghahanap buhay. I-bless nyo yung mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, Panginoon. Iingatan sila, pagpapalain sila doon, Panginoon. Bibigyan sila doon ng kaligayahan, ng kapayapaan. Tutulungan nyo po sila doon, Panginoon. Lord, I pray for your blessing na maibuhos pa sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa pakikinig mo sa amin. Bigyan mo kami ng mga ideas. Salamat, Panginoon. Pwede yun ang ibabang yung mga kamay and we'll pray for everyone. And Lord, tulungan mo nga po kami to truly be responsible sa mga blessings na mayroon kami at sa mga ibibigay mo pa po sa amin. And help us, Lord, to reciprocate
Panginoon, sa ibang tao, sa gawain mo, Panginoon. Ilagay mo sa puso po namin ito. Magawa namin ang dapat namin gawin, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Itanim nyo sa puso namin ang mga salitang ito, magbunga po sa mga buhay namin. Basbasan mo kami ngayon, Lord. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.